Hello sa inyo mga kasari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is Thursday, June 27, 2024 and for today's video mga kasari, about GCash po ang ating pag-uusapan. Yung ating pong GCash dito sa tindahan. Kasi guys, may bago akong ginawa dito para ma-monitor ko po ng maigi at mas safe dito guys sa aking sari-sari store ang aking GCash transaction. Mapa pay bills, ayan, mapa cash in, cash out, load, para safe guys. Alam ko yung kung sino yung taong nagka-cash in, nagka-cash out, and eto guys, share ko na sa inyo. Nung nakaraan kasi, by the way pala mga kasari, yung gamit ko po sa aking pag-GCash is personal account ko po. So, eto, may napanood kasi ako sa Facebook nung nakaraan kung paano niya namomonitor yung tinutubo niya, kung nakakailang transaction siya, hanggang sa mag-close siya ng tindahan. At eto guys, yung medyo natandaan ko, ayan, meron na po akong listahan dito mga kasari ng mga transaction, meron na ding date, transaction, kung cash in, cash out, load, or pay bills, amount, kung magkano, number nila, oras ng transaction nung pumunta sila dito at nung na-transact na natin, and signature. So, sa signature mga kasari, kapag alam ko nagmamadali at pumasok na naman yung load bago pa sila umalis, ako na lang yung pumipirma. Pero, kapag mga cash out, ganyan, pinapapirmahan ko guys. Kasi, meron kasi dito mga kasari, ayun, para iwas na rin guys sa pagkalito, or mag-iisip kayo, 'di ba? Tuliro tayo minsan. Sa dami ng bumibili, nakakalimutan na natin. Tatanungin pa natin yung partner natin kung na-cash out na ba, kung nakuha na yung pera. Kasi minsan mga kasari, may bigla-bigla na lang dumadating sa atin na pera ng mga magka-cash out. Tumatahol lang guys si Basha, sakit sa tenga. So itong paraan na to, yung pagre-record ko na ganito, para maiwasan na natin yung pag-iisip. Less hassle na, 'di ba mga kasari? Hindi na rin tayo magtatanong sa mga kasama natin sa tindahan kung na-cash out na ba, kasi nga may pirma sila dito na na-cash out na nila at may oras din, may date, 'di ba? Walang lusot. So, maganda tong naisip ko na to, kaya lang medyo may hassle ng kaunti, pero very very light lang naman mga kasari. Tulad nung nag-start kasi ako June 23, kaso konting transaction kasi ito ay gabi na. Tapos, yung pinaka nag-start talaga ng umaga hanggang gabi is nung June 24. Nito ko lang talaga guys, wala pang 1 week na isip kong mag-record nga ng ating mga transaction sa GCash. So, June 24, naka 22 transaction tayo. So, ngayon mga kasari, lately, pansin nyo, 22 transaction lang simula umaga hanggang mag-close ng tindahan. Kasi nga mga kasari, dumadami na yung kakumpetensya natin at medyo matumal talaga ang GCash. So, naka 22 transaction tayo. Yung tubo guys dito, matatrack din natin. Kasi sa amount pa lang, tapos kapag nakita mo yung kung anong transaction, alam mo na. Kasi magkatabi lang naman yung transaction and amount dito sa aking nire-record. So, ang tinubo ko nung araw na yon, medyo maliit lang guys, 163. Pero kahit maliit yan, may kita pa rin kahit papano, 'di ba mga kasari? So, June 25, halos kalahati ang ibinaba ng mga nagpa-GCash. So, naka 11 transaction lang po tayo. So, ang tinubo po natin doon ay 139. Pero mga kasari, pagdating kahapon, sobrang daming transaction. Naka 22 tayo. Kahit ito guys ay naka 21, June 24, naka 22, pero ang baba, 163 lang yung tinubo natin kasi panay load lang. Eh dito kahapon, naka 21 transaction lang tayo. Halo-halo na yon, may cash in, cash out, may load. May mga nagbayad din ng mga meron pang QR code na transaction, meron pang bank transfer, ganyan. Kahit 21 transaction lang po mga kasari, tayo naman po ay naka 345 pesos na linis na kita. 'Di ba guys? Para sa akin malaki na 'yon. Kasi saan ba natin mapupulot 'yon, 'di ba mga kasari? Kaya medyo lumaki 'yon kasi nung June 25 ay panay cash in, cash out.
iilan lang guys yung load. As in, siguro yung load mga 5 lang. Tapos the rest, cash in, cash out na ng malalaking amount. Merong 1.5, merong 3.5, 'di ba? Talagang nung 26 pala yon, nung 26. Merong 4,000, may 1.3, tapos ang daming 500. Yung 500 ko tag sa 10. Yung 10 yung ating ano doon, charge. So ayan, 'di ba mga kasari? Dito, ang laking tulong nito kasi matatrack talaga natin dito yung kung sino yung nag-cash out, nag-cash in, and mas safe sa ating mga tindera. At hindi na tayo mag-iisip kung na-cash out na ba ito. Kasi minsan guys, nakakabahala talaga. Ako kasi kapag hindi ko matandaan, hindi kasi ako nagre-record. Tulad nung nakaraan, hindi ko maalala kung meron na bang nag-cash out sa akin ng 400 pesos. Tapos, medyo hapon ko na siya napagtanto, yung pamangkin ko pala ang nag-cash out. Nagpadala yung papa niya. So, si partner nakalimutan din niya na nag-cash out si pamangkin. Kaya, ayun mga kasari, napapaisip ako, may nag-cash out ba sa akin ito? Kaya na, bigla na rin pumasok sa isip ko na ganito na nga. Kasi nga napanood ko to guys sa Facebook at magandang idea nga siya sa ating mga tindera, 'di ba? Kasi sa GCash mga kasari, pera talaga yung puhunan natin dyan eh. Malaking halaga ng pera, lalo na kung medyo malaki-laki yung ipinapasok nyo po. Mahirap-hirap yan, 'di ba? Kapag pera yung hawak natin, kaya kailangan nating magdoble ingat. Kasi sa panahon ngayon, kahit na mag-record tayo ng ganyan, kahit mag-ingat tayo sa dami ng scammer, matatalino na ngayon ng mga scammer, ay kailangan pa talaga natin mga kasaring magdoble ingat pa. Kaya yan yung naisip ko na paraan, hindi lang para mag-ingat eh, para maano ko na rin guys kung magkano nga ba yung kinikita ko sa GCash araw-araw, ganyan. Kahit medyo matumal, alam niyo yun guys, hindi na ako masyadong naapektuhan ng pagkatumal kapag dumadami yung mga kakompetensya. Kung tinatawag man nila yung customer ko, kung nakaka-apekto man. Tulad ngayon guys, sa sari-sari store ko, medyo matumal talaga. Nung merong nadagdagan ng 2 kakompetensya. Pero para sa akin, bahala na. Patatagan na lang to. Hindi ako susuko. Ganyan. Patagalan, patsagaan, pasipagan na lang ang labanan. At utak. Kung ano pang pwedeng idagdag. Mag-isip-isip. Ayan. So, ayun eh. Kung susuko tayo mga kasari, walang mangyayari, 'di ba? Kaya fighting lang tayo, fight lang tayo always. So, yun lang naman mga kasari ang aking vlog for today. Yan, meron na tayong record book. Eto nga pala guys, ayan, regalo lang to nung Christmas, nung isang malapit na kaibigan. Tropa din ng kapatid ko. So, naisip ko, nakatambak lang naman dito sa drawer. E di, pakinabangan ko na, 'di ba? So, ayan, nagkaroon tayo ng record book ng ating GCash. 'Di ba, mga kasari? Maganda rin yung may ganito. Kasi tulad nung nagbabayad sa akin ng RFID para dun sa truck niya. Parang sa toll gate yan. So, lagi kong tinatanong yung parang pinaka-account niya, yung number. Kumbaga kung sa BDO account, yung account number, ganun. So, dito, sabi niya pa nga sa akin, isulat ko na daw, para hindi na daw ako So, dito, maano ko na, 'di ba? Naka-record na dito. Para sunod na pagbabayad niya ng RFID sa EasyTrip, sa GCash, ay guys, dito na ako titingin, hindi ko nahihingiin sa kanya yung number niya. So, yun lang naman mga kasari. So, yung time dito guys, nalalaman ko din kung anong oras ba talaga malakas at in demand ang GCash. At mapapansin natin yan dito kasi sunod-sunod yung transaction. Tulad dito, nung June 24, may nung 3:11 PM, may transaction tayo. Sumunod 3:32 PM. Sumunod 3:43 PM. Halos sunod-sunod. Sumunod ay 3:44 PM.
Tapos, ang next na halos 1 hour bago yung sumunod, 4:53 p.m. Ang sumunod na after ilang minutes, 5:06 p.m. Sumunod ay 5:40 p.m. hanggang 6:22 p.m. Maganda guys yung ganitong idea. Kasi dito, hindi talaga tayo mai-scam. Kumbaga, meron tayong patunay na na-cash out na ibigay na natin si pera, na pumasok na yung kinash in nila. Ito yung pinaka-proof natin guys sa ating GCash. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching. Sana nagkaroon kayo ng idea kung paano nyo po mapoprotektahan ang inyong GCash. Yun lang naman po mga kasari. Happy selling po sa inyong lahat. And God bless. Bye!